Kailangan pa ng 5 lagda upang opisyal na maiakyat sa plenaryo ng Senado ang partial report ng Blue Ribbon Committee tungkol sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Committee Chair Senator Panfilo Lacson, umaasa siyang babasahin at pipirmahan ng iba pang miyembro ng mayorya ang preliminary report upang formal na itong matalakay sa plenaryo. Aniya sa ngayon 4 na senador pa lamang ang nakapirma sa naturang report, kabilang narito si Senator Bam Aquino. As of now, 3. Nag-sign na rin si Senator Risa, Senator Kiko. So including myself, we are now 4. I need 5 more. And I hope some members of the majority are able to read na the partial committee report and mag-sign na sila para lang may-report na ito sa floor. Para we can move forward. After I have reported it out, nagkaroon ng debate, then we can move forward by calling another hearing. Not necessarily to close the inquiry, but to, at least magkaroon ng conclusion. Binigyang diin ng senador na dapat sanang maiulat ang partial report sa plenaryo bago mag-adjourn o mag-break ang Kongreso ngayong buwan. Iginiit pa niya na posible namang magsagawa ng karagdagang pagdinig bago o habang nasa break, bagaman hindi pa matiyak kung ilan pang hearing ang kakailanganin para tuluyang matapos ang issue sa mga proyekto kontra baha. Kaugnay nito, ayon kay Senator Lacson, tila wala namang interes ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps na formal na ilantad ang kanilang mga nalalaman, kaya hindi nasagot ng senador ng direkta ang tanong kung imbitado ba sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon ang mga ito. Well, kita naman natin, yung especially yung mga follow-up state heads. Hindi naman sila interesadong maimbestigahan, to be investigated, or to expose whatever they mention na alam nila. Medyo obvious na yung huling statement na nananawagan sa taong bayan. Hindi naman nananawagan sa DOJ, hindi nananawagan sa Ombudsman, hindi nga nag-fairness. Muling binanggit ng Blue Ribbon Chair ang kanyang pag-aalinlangan sa pahayag ng grupo. Giit ng mambabatas, malabo talagang mangyari ang deliveries na nabanggit nila base sa simple logic at datos ng mga bank withdrawal sa bansa. And I have it on a good source na yung withdrawals during the period in question, sabihin natin 2022 hanggang 2025, ang biggest single withdrawals, 20 billion lang. Yung cumulative na over the same period. Parang random ito, hindi ito yung bigla-bigla. Sama-sama ng lahat. Ibig sabihin, involving 114 million Filipinos. Sa mga 111 billion. So saan mong gagaling 805 billion? Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon.